Magandang araw sa inyong lahat. Sa gitna ng katanghalian, si Naya, isang magandang dalaga na kakauwi lang galing trabaho ay sa pilitang pinahinto sa isang checkpoint na malinaw na hindi opisyal. Pinamunuan ang checkpoint ng isang tiwaling pulis na may malamig na tingin na nag-akusa sa kanya ng walang alinlangan ng paglabag sa batas na hindi naman niya ginawa. Nang tanggihan ni Naya ang pagbabayad ng kilagay, ang panggigipit na dati ay pananakot lang ay naging karahasan. Hinawakan ng braso niya, itinulak ang katawan, hanggang sa huli ay binuhusan siya ng maruming tubig bilang paraan ng panghihiya. Umalingaungaw ang tawa ng mga tiwali sa paligid niya, tila ba nag-enjoy sa paghihirap niya. Inakala nilang susuko si Naya at magiging sunod na biktima ng karumal-dumal na gawaing ito. Pero nagkamali sila. Sa isang iglap, mula sa likod ng basang damit at alikabok sa mukha, tumayo si Naya ng tuwid, kalmado, malamig at nakamamatay. Isa-isang naramdaman ng mga tiwali na nag-akalang biktima siya na may kung anong hindi nila inaasahan na bumabangon mula sa loob niya. Kaya sino nga ba talaga siya at bakit nagawang patumbahin ng isang karaniwang dalaga ang mga armadong opisyal ng walang kahirap-hirap? Tanghaling tapat noon at matindi ang sikat ng araw sa mga kalsada ng lungsod ng Maynila na hindi nawawala ng tao. Mabilis ang daloy ng trapiko na puno ng sasakyan, mula sa iba't ibang direksyon lumilikha ng ingay na karaniwan sa syudad na buhay na buhay. Sa gitna ng init na tumutusta sa aspalto, isang dalagang nagangalang Naya ang mabagal ang nagmamaneho ng kanyang pribadong sasakyan, binabagtas ang pangunahing kalsada pauwi matapos ang maghapong trabaho. Mukha siyang kalmado. Ang simple niyang mukha ay nagpapakita ng kapayapaan at dignidad. Matalim ang tingin ng mata pero maamo. Ang buhok niyang maayos na nakalugay ay hinayaang liparin ng hangin mula sa bintanang nakabukas ng kaunti. Kahit medyo halata ang pagod, nananatiling tuwid ang postura ng katawan na sumasalamin sa katatagan ng loob na hindi madaling matibag. Para sa marami, isa lang siyang karaniwang babae na umuuwi galing trabaho gaya ng nakasanayan. Ngunit sa likod ng kapanatagan ay may nakatagong pagkakakilanlan na malayo sa pagiging karaniwan. Isang lihim na hindi pa handang malaman ni Numan at mabubunyag sa isang pangyayari na hindi magtatagal ay yayanig sa istruktura ng kapangyarihan sa lungsod na iyon. Nang pumasok siya sa siksikang lugar ng mga opisina, biglang huminto ang sasakyan ni Naya dahil sa isang mobile patrol na nakaharang sa gitna ng daan ng walang pasabi. Mula sa manibela ay naramdaman niyang mayroong hindi tama. Ilang lalaking nakauniporme ng pulis ang nagmamadaling lumapit ng may matatag na hakbang. Ngunit wala ni isa mang opisyal na senyales ng checkpoint ang inilagay nila. Isa sa kanila, isang lalaking matipuno ang katawan na may badge na nakasulat ang pangalang Brando, ang nakatayo sa pinakaunahan. Nakataas ang kamay niya senyales na huminto. Huminga ng malalim si Naya tapos ay pinatay ang makina ng sasakyan ng maingat. Naghintay siya ng may kalmadong ugali. Kahit nagsisimula ng maging alerto ang instinto niya, lumapit si Brando ng may buong kumpiyansa. Maayos ang uniforme, pero ang tingin ng mata ay malinaw na nagpapakita ng dominasyon. Kumatok siya sa bintana sa gilid gamit ang dulo ng daliri, tunog ng katok na matigas na bumasag sa katahimikan sandali. Pagkababa ni Naya ng bintana, nagsalita agad si Brando, "Baba. Kailangan mong bumaba." Tinitigan siya ni Naya sandali, tapos nang walang imik ay binuksan ang pinto at lumabas ng sasakyan. Tumayo siya ng tuwid, kapantay ng tingin ng opisyal. Patag pero malinaw ang boses nang magtanong siya, "May problema po ba, sir?" "Wala po akong nakikitang senyales ng checkpoint at hindi po ayon sa patakaran ang prosedur na ito." Ngumisi ng tipid si Brando, nakapamiwang ang kamay, ipinapakita ang baril na nakasuksok sa likod ng sinturon. "Bigla ang checkpoint to, lahat ng sasakyan kailangang inspeksyonin. Wala kang karapatang tumanggi." Hindi na tinagsinaya. Sumulyap siya sa paligid, pinagmamasdan ang ibang opisyal na nakatayo nang walang dalang inspection form o official logbook. Walang official banner, walang traffic enforcer, tanging sasakyan ng mga residente na sa pilitang pinahinto. Lumingon siya ng kaunti kay Brando. Nanatiling kalmado pero matigas ang boses niya. Ang checkpoint ay dapat gawin ng transparent na may mission order at public notice. Hindi ito lehitimong procedure. Tumawa ng maikli si Brando. Nang mamaliit ang tono ng boses. "Huwag kang magmarunong sa procedure. Sumunod ka na lang sa utos para hindi ka mahirapan."
Umihip ng marahan ang hangin sa tanghali, dala ang alikabok ng kalsada na dumampi sa dulo ng sapatos ni Naya. Nanatili siyang nakatayo ng matibay, hindi natinad. Kahit nagsisimula ng lumakas ang pressure mula sa paligid. Ang lumalabas sa mata niya ay hindi takot, kundi buong kamalayan sa kung ano ang nangyayari. Hindi ito checkpoint. Ito ay patibong at alam niyang mula sa puntong ito ang bawat galaw niya ay magdidikta sa direksyon ng laban na higit na mas malaki kaysa sa lisensya sa pagmamaneho lang. Sa ilalim ng tirik na araw na nagsisimula ng lumubog sa kanluran, mainit at tense ang pakiramdam ng hangin sa paligid ng checkpoint. Nakakasilaw ang liwanag na tumatalbog sa aspalto. Samantala, ang tingin ni Naya ay nananatiling nakapako kay Brando na ngayon ay nakatayo ng may mapanghamong postura. Nakahalukip-kip sa dibdib, tila nagpapakita ng ganap na dominasyon. Nang walang pasakalye, yumuko ng kaunti si Brando. Sinuyod ng mata ang harapang bahagi ng sasakyan ni Naya bago muling tumingin sa kanya ng may mapang-uyam na tingin. Hindi pasok sa factory standard ang plaka mo, matigas niyang sabi. Puno ng peking kumpiyansa ang tono ng boses. Seryosong paglabag to, pwedeng patawan ng administrative sanction, kahit pansamantalang pag-impound ng sasakyan. Hindi sumagot agad si Naya. Tinitigan niya ang plaka sa harap ng sasakyan, tapos ay binalikan ng tingin ang mukha ni Brando. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Malinaw na orihinal ang plaka, maayos na nakakabit at hindi ginalaw kahit kaunti. Alam na alam niyang ang akusasyon ay dahilan lang, isang klasikong taktika na madalas nang gamitin para puwersahin ang mga mamamayan na magbayad ng tilagay. Sa boses na nananatiling kalmado, pero puno ng diin, sinabi niya, buo ang plaka ng sasakyan ko, hindi ginalaw at opisyal na nakarehistro. Pakicheck po ang dokumento ko kung kailangan. Binuksan niya ang maliit na bag sa balikat, kukunin sana ang mga dokumento ng sasakyan. Ngunit, itinaas ni Brando ang kamay, pinigilan siya gamit ang marahas na galaw. Hindi na kailangan, nakita ko na sapat na. May kaunting modification lang. Sapat na iyon para hulihin. Isa pang opisyal sa likod niya ang tumango-tango nang hindi nag-iinspeksyon, tila sumasang-ayon sa kasinungalingang pinaglalaruan. Tumingin si Naya sa paligid, na-realize na hindi lang ito gawa ng isang tao, kundi bahagi ng sistema ng pangingikil na organisado at nagpoprotektahan sa isa't isa. Huminga siya ng malalim tapos ay tinitigan si Brando ng diretso sa mata. Walang lehitimong paglabag. Wala kayong legal na basehan para hulihin ako. At kung itutuloy niyo to, ay re-report ko ang ginagawa niyo sa Internal Affairs Service, VIF. Tumawa ng malakas si Brando kasunod ang mahinang tawa ng mga tauhan. Humakbang siya pasulong hanggang sa ang layo nila ay isang hakbang na lang. Nagbago ang boses, naging mababang bulong na puno ng banta. Internal Affairs Service. Dito ako ang batas. Kung gusto mong umuwi ngayong araw, ayusin mo na lang ng maayos. 500 at makakaalis ka na ng malaya. Agad na bumigat ang pakiramdam ng hangin. Ilang ibang motorista na naharang din ang tumingin mula sa malayo ng tahimik, takot, pasrahin, at mukhang sanay nang makakita ng ganitong pangyayari. Ngunit hindi yumuko si Naya. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Kalmado ang mukha, pero sa likod ng mga mata ay may tumitigas na desisyon. Hindi lang ito tungkol sa pera, hindi tungkol sa isang peking paglabag. Ito ay pagsubok para sa katarungan at hindi niya hahayaang tumindig ang kasinungalingan sa ibabaw ng katotohanan. Hindi, malakas niyang sagot. Malinaw na hinihiwa ng boses ang katahimikan ng mainit na tanghali. Hindi ako magbabayad kahit piso para sa paglabag na hindi ko naman ginawa. Ang matigas at matapang na salita ni Naya ay humampas sa hangin parang etso na nanigas sandali. Ang tingin ng mata na kanina ay arogante ay naging madilim, babala na kumukulo na ang galit. Tinitigan niya si Naya, tila hindi makapaniwala na ang isang babae ay naglakas loob na suwayin siya sa gitna ng daan sa harap ng mga tauhan at residenteng nakasaksi. Namula ang mukha, tumibok ang ugat sa sentido. Nang walang babala, humakbang siya pasulong gamit ang marahas na galaw. Hinawakan ng kanang kamay ang braso ni Naya ng mahigpit. Ang lakas mong magmalinis, bulyaw niya. Umalinggaw ang boses na puno ng puot. Dito ako ang makapangyarihan. Akala mo ba pwede kang lumaban basta-basta? Napangiwi si Naya sa sakit. Gumuwang ang katawan sa gilid dahil sa hatak. Muntik nang matanggal ang sapatos sa mainit na aspalto.
Ngunit hindi siya sumuko. Sa matinding pagsisikap, sinubukan niyang tanggalin ang pagkakahawak. Nanigas ang kalamnan ng braso, hinihingal pero nanatiling matalim ang tingin ng mata. Tumangging magpakita ng takot. Bitawan niyo ako. Sigaw niya. Paos ang boses pero puno ng wibawa. Pananakit to, report kita. Tumawa lang si Brando ng mapang-uyam. Lalong humigpit ang pagkakahawak, nag-iwan ng pulang marka sa balat ni Naya. Hinila niya si Naya ng mas malapit, inilapit ang labi sa tainga niya, bumulong sa tonong nananakot. Mag-report ka. Sino ang maniniwala sa'yo? Pulis ako. Ikaw ay karaniwang babae lang na lumabag sa batas, pera o kulungan. Mamili ka. Lalong naging tense ang paligid nila. Ilang motorista ang yumuko, lumingon sa iba, takot na maging sunod na target. May nagre-record sa malayo pero walang naglakas loob lumapit. Ang karahasan na nangyayari sa ilalim ng init ng tanghali ay tila naging routine at tinatanggap ng walang imik. Ngunit hindi na tinagsinaya. Huminga siya ng malalim tapos sa mas malakas na boses ay sinigurong makakarinig ang lahat. Hindi ako magbabayad ng perang galing sa masama at balang araw malalaman ng lahat kung sino talaga ang lumalabag sa batas dito. Ang pangungusap ay parang latigo na humampas sa ego ni Brando. Nagbago ang mukha, naging galit. Sa marahas na tulak, itinulak niya ang dibdib ni Naya hanggang sa mawala ng balanse ang katawan. Natumba si Naya sa aspalto. Nagasgasan ang tuhod at palad. Dumikit ang alikabok sa damit na ngayon ay gusot na. Ilang segundo siyang natahimik, tinitiis ang hapdi. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi sumigaw. Umupo lang siya sandali tapos ay dahan-dahang bumangon sa kalkuladong galaw. Nakatayo si Brando sa itaas niya, nakatingin ng may superioridad na nakakadiri. Leksyon yan sa mahilig lumaban, sabi niya. Tapos ay lumingon sa mga tauhan habang tumatawa ng malakas. Hayaan niyong maupo siya dyan hanggang sa matauhan. Ngunit hindi na upo si Naya. Tumayo siya ng tuwid. Kahit pagod at sugatan ang katawan, ang mukha na basa ng pawis at alikabok ay naglalabas ng karangalan na hindi kayang gibain ng karahasan. Tinitigan niya si Brando hindi nang may takot, kundi may determinasyon na lalong tumitigas, determinasyon ng isang mandirigma na alam na ang tunay na paglaban ay hindi nagsisimula sa lakas, kundi sa tapang na tumayo kahit na ibinagsak na. At sa katahimikan ay sumumpa siya na ngayong araw ay maaaring natumba siya, pero bukas ay babangon siya hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng matagal ng pinatahimik ng takot. Sa gitna ng nakapapasong init, sa pagitan ng tingin ng mga taong naaawa, pero walang magawa, dahan-dahang tumayo si Naya mula sa mainit na aspalto. Gumedjiwang ang katawan pero hindi natitinag ang desisyon. Dumikit ang alikabok sa gasgas na tuhod. Gusot ang damit, magulo ang buhok na nililipad ng hangin. Pero nanatiling tuwid ang postura. Tila ba hindi siya nakatayo sa gitna ng daan, kundi sa harap ng mga hukumang hindi nakikita. Ang mga mata na kanina ay puno ng sakit ay nagliliyab na ngayon sa katatagan na hindi pwedeng baliin. Hindi siya umatras kahit isang hakbang, humakbang pa nga pasulong, tinitigan si Brando ng diretsyo. Tila sinusukat kung gaano kalalim ang pagkasira ng moralidad na kumakain sa lalaki sa harap niya. Nakatayo pa rin si Brando ng may mayabang na ngiti, nakahalukip-kip sa dibdib, hinihintay na sumuko si Naya, magmakaawa o umiyak. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Mula sa loob ng nakakakabang katahimikan, nagsalita si Naya sa boses na malinaw at kalmado, pero tumutusok gaya ng kutsilyo. Hindi kayo tagapagpatupad ng batas. Kayo ay preman lang na nakauniporme. Umalingaw-ngaw ang pangungusap dahilan para magkatinginan ang mga opisyal sa paligid, tila nagulat sa katotohanang matagal na nilang binaliwala. Tumawa ng malakas si Brando. Ngunit ang tawa ay pakinggan mong alanganin na ngayon. Pilit. Sinubukan niyang takpan ang kaba gamit ang mayabang na ugali. O, nagsisimula na naman. Sa tingin mo mapoprotektahan ka ng sinasabi mo, sabi niya habang lumalapit ng may marahas na galaw. Lumabag ka na. Lumaban ka na sa opisyal at ngayon iniinsulto mo ang institusyon. Alam mo ba kung gaano katagal kang pwedeng makulong? Dahil doon hindi na tinagsinaya. Tinitigan niya ng matalim. Nanatiling kontrolado ang boses, puno ng kontrol. Wala akong nilabag na kahit ano.
Samantalang nilabag nyo ang sinumpaang tungkulin, nilabag ang Code of Ethics, nilabag pa nga ang batas sa pamamagitan ng pangingikil at karahasan. Biglang tumawa ng mas malakas si Brando, tila gustong takpan ang pagiging alerto na nagsisimulang gumapang. Lumingon siya sa mga tauhan, tila naghahanap ng suporta, tapos ay muling tinitigan si Naya ng may tinging puno ng pang-aasar. Internal Affairs Service, kaibigan ko yun. Sa tingin mo pipiliin ka nila kaysa sa amin? Babaeng gaya mo. Walang ebidensya, walang saksi na mailakas ng loob magsalita, hindi ka mananalo kailanman. Ngunit hindi napikon si Naya. Dinukot niya ang bulsa ng pantalon, inilabas ang cellphone, binuksan ang screen ng dahan-dahan, tapos ay ipinakita ang video recording na simula pa lang ng sapilitang pagpapahinto ay tumatakbo na. Itinaas niya ng kaunti ang cellphone, sapat para makita ni Brando, tapos ay nagsabi, ang recording na ito ay automatic nang na-upload sa secure server. Kung hindi ako makakabalik sa loob ng 2 oras, lahat ng nangyari ngayong araw kasama ang banta, pangingikil at pisikal na karahasan ay ipapasa sa national media. Nagbago agad ang mukha ni Brando. Nawala ang tawa, napalitan ng pawis na nagsisimulang bumasa sa sentido. Tinitigan niya ang cellphone, tila ba ang bagay na iyon ay baril. Umatras ng isang hakbang ang ilang tauhan, nagbulungan, pakiramdam ay naipit sa sitwasyong higit na mas malaki kaysa sa peking checkpoint lang. Kasinungalingan yan, sabi ni Brando, nagsisimula ng gumuwang ang boses. Hindi mo yan gagawin. Tinitigan siya ni Naya, sa pagkakataong ito ay may tipid ng ngiti, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa paniniwala. Subukan niyo lang akong hulihin. Saktan niyo pa ako. Tignan natin ang mangyayari. Umihip ng marahan ang hangin, dala ang alikabok at katahimikang nakakatakot. Walang gumagalaw, walang naglalakas loob. Sa gitna ng kalsadang karaniwang puno ng busina at ingay ng lungsod. Ngayon ay may tensyon na lang na halos mahawakan. Sa katahimikan, lumipat ang balanse ng kapangyarihan, hindi dahil sa sandata o uniforme, kundi dahil sa katapangan, katotohanan at desisyon na hindi pwedeng patahimikin. Nakatayo si Naya ng hindi gumedyoang, hindi na bilang biktima, kundi buhay na saksi ng katarungan na nagsisimulang bumangon mula sa alikabok. Ngunit, si Brando na sa tagal ng panahon ay sanay manalo gamit ang dahas ay tumangging aminin ang pagkatalo, sa puso niya ayaw niyang ma-intimidate ng babae. Lalo na sa harap ng mga tauhan. Ang hiya at galit ay naghalo, bumulag sa katinuan niya. Mabilis siyang humakbang pasulong, tinabig ang cellphone ni Naya gamit ang likod ng kamay hanggang sa mabitawan. Bumagsak ang cellphone sa aspalto, lumikha ng matinis na tunog ng bakal. Tama na ang peking recording, sinungaling na saksi. Lahat ay kaya kong ayusin, sigaw niya. Umalinggaw ang boses na puno ng puot. Sa tingin mo magaling ka? Ikukulong kita sa opisina ng 2 araw hanggang sa sumuko ka at bawiin mo lahat ng paratang mo. Hindi nag-react si Naya ng emosyonal. Tinitigan niya ang cellphone na nakahandusay, tapos ay binalikan ng tingin si Brando ng tingin na mas malamig pa sa bakal. Alam niyang hindi lang ang cellphone ang kopya. Alam din niyang naipadala na ang data. Pero alam din niyang sa oras na ito ay hindi nag-iisip si Brando, nilalamon siya ng galit. At ang galit ay laging nagbubukas ng daan para sa pagkakamali. Bago pa makasagot si Naya, itinaas ni Brando ang kamay, sumenya sa isa sa mga tauhan, dalhin siya sa detention post, administrative violation at paglapastangan sa opisyal. Ngunit bago pa makalapit ang 2 opisyal, itinaas ni Naya ang boses ng matigas, malakas, at sapat na matinis para marinig ng lahat ng tao sa paligid. Binabalaan ko kayo ulit, iligal na gawain to, wala kayong legal na basehan at kapag hinawakan nyo pa ako ulit, lalaban ako gamit ang karapatan ko bilang mamamayan. Tumawa ng mapang-uyam si Brando, tapos ay biglang hinablot ang braso ni Naya ng marahas, sinubukang kalagkarin. Karapatan, dito ako ang nagtatakda ng karapatan mo. Pero si Naya gamit ang reflex na sinanay ay hinila ang braso, inikot ang pulso ni Brando gamit ang mabilis na locking teknike na nagpaingit sa lalaki sa sakit. Binitawan niya ang hawak ng may katumpakan, hindi gaya ng karaniwang tao, kundi gaya ng taong sanay humarap sa pisikal na banta. Huwag niyo na akong hahawakan ulit, sabi niya. Mababa ang boses, pero naglalabas ng totoong banta. Nagulat si Brando, umatras ng isang hakbang habang minamasahe ang pulso na mainit ang pakiramdam. Tinitigan niya si Naya ng may matang puno ng paghihinala.
Tila ba ngayon lang na-realize na ang babae sa harap niya ay hindi karaniwang tao. Ngunit hindi hinayaan ng pride niya na manatili ang takot na iyon. Pagsisisihan mo to, gigil niyang sabi. Tumalikod si Brando papunta sa isang plastik na timba na may lamang tubig na pinaglaban ng uniforme na nakatiwangwang sa tabi ng emergency post. Malabo ang tubig, may halong putik at detergent na may amoy lansa na kumalat agad sa mainit na hangin. Na may ngiting puno ng pang-aasar, binuhat ni Brando ang timba at nang walang babala ay ibinuhos kay Naya. Humampas ang maruming tubig sa katawan ni Naya mula ulo hanggang paa. Ang buhok na kanina ay maayos ngayon ay basa at buhol-buhol na. Dumikit ang damit sa balat. Umagos ang tubig mula sa dulo ng baba dala ang putik na dumumi sa mukha niya. Tumawa ng malakas ang ilang opisyal na ramdaman na ang tagumpay ay pumanig ulit sa kanila. Ngunit hindi sumigaw si Naya, hindi umiyak, hindi tumakbo. Nanatili lang siyang nakatayo ng tahimik, hinayaang tumulo ang tubig mula sa katawan, bumuo ng maliit na putik sa ibabaw ng mainit na aspalto. Nanatiling dilat ang mata, nakatitig kay Brando, hindi nang may kawalan ng pag-asa, kundi nang mailamig. Tila ba sinusukat niya ang distansya sa pagitan ng panghihiya na kakatanggap lang at ng ganti na darating. At sa gitna ng tawa na umaalingaw pa rin, dahan-dahang pinunasan ni Naya ang mukha gamit ang likod ng kamay tapos ay nagsabi sa boses na mababa, malinaw at nakamamatay. Kakagawa niyo lang ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay niyo. Ang pahayag na iyon ay nagpatigil sa tawa, umihip ang hangin ng marahan, dala ang katahimikan na higit na mas malalim kaysa kanina. Sa likod ng lilim na iyon, may malaking gumagalaw hindi lang dendam, kundi isang misyon na matagal nang naghihintay ng tamang sandali para bumangon. Tuloy ang agos ng maruming tubig sa dulo ng buhok ni Naya, bumubuo ng maliit na agos na bumabasa sa balikat, braso, at likod bago tumulo sa mainit na aspalto. Dumikit ang amoy lansa ng detergent at putik sa balat at tela ng damit niya. Ngunit, hindi siya gumalaw, hindi nagpunas, hindi nanginig, hindi yumuko. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid parang rebulto na hindi natitinag ng ulan o bagyo. Ang mukha na kanina ay malinis at payapa ngayon ay may mansa na ng dumi, ngunit ang tingin ng mata ay lalong tumalim, naglalabas na nakakatakot na kapanatagan. Sa paligid niya, ang tawa ng mga tiwaling pulis ay dahan-dahang humina, napalitan ng nakakailang nakatahimikan. Sila na kanina ay nagtatawanan ngayon ay nagsisimula ng makaramdam na may mali, na ang babaeng inakala nilang durog na ay kinokontrol ang espasyo gamit ang nakamamatay na katahimikan. Si Brando na hawak pa rin ang basyong timba ay sinubukang itago ang kaba gamit ang asim ng ngiti. Tinitigan niya si Naya, umaasang makakita ng luha, galit o kawalan ng pag-asa. Ngunit ang nakita lang niya ay kapanatagan. Kapanatagan na parang dagat bago ang bagyo. "Oh, masaya ka na," mayabang niyang sabi sinusubukang bawiin ang kontrol. "Kayon magbabayad ka ba o dadalhin kita sa opisina?" Sa pagkakataong ito walang recording, walang banta, dagdag niya. "Ikaw lang, ako, at ang desisyong dapat mong gawin." Hindi sumagot agad si Naya. Huminga siya ng malalim, tapos ay itinaas ang kamay ng dahan-dahan, sinukat ang pagpunas na natitirang tubig sa mukha. Ang mabagal na galaw na iyon ay naramdamang parang paghahanda sa bagay na higit na mas malaki. Nang ibukan niya ang bibig, nanatiling mababa ang boses, malinaw, puno ng kontrol. "Sa tingin mo mapipigilan ako ng maruming tubig? Sa tingin mo hindi ko pa nararanasan ang ganitong pang-iinsulto noon?" Tinitigan niya si Brando tapos ay sinulyapan isa-isa ang mga tauhan nito. "Nakakita na ako ng mas malala pa dito sa anino, sa misyon, sa dugo." Tumawa ng maikli si Brando, sinubukang tunawin ang tensyon. "Ah, so ngayon gusto mong maging bayani? Hayaan mo na basang-basa ka na hindi mo man lang makita ang daan pa uwi." Ngunit bago pa matapos ang sinasabi niya, humakbang pasulong si Naya. Isang mabilis na hakbang. Siguradong hindi nakabawas sa bilis niya ang basang katawan. Sa isang iglap nasa tapat na siya ni Brando. Hinablot ng kanang kamay niya ang kwelyo ng uniforme ng lalaki gamit ang lakas na hindi inaasahan. "Isa ka sa kanila." Bulong niya ang boses ay mababa pero tumutusok sa tainga ni Brando parang kutsilyo. "Hindi ka pulis. Kasangkapan ka ng mga kurakot. At sa araw na ito tapos na ang laro niyo." Bago pa makareact si Brando, ginamit ni Naya ang momentum at bigat ng katawan na sinanay para itulak ito ng buong lakas.
Nawala ng balanse si Brando, gumwang, tapos ay bumagsak ng paupo ng malakas sa aspalto. Humampas ang likod sa matigas na sahig na may tunog na mapurol. Nakapaskil sa mukha ang gulat at sakit. Ang mga tauhan niya ay napako, walang gumalaw, masyadong gulat para mag-react. Ngunit hindi tumigil si Naya. Lumapit siya, tapos sa mabilis at presisong galaw ay idiniin ang balikat ni Brando sa lupa, inipit ang braso gamit ang tuhod, pinwersang hindi makagalaw. Makinig kang mabuti, desis ni Naya. Regular ang paghinga kahit basa at maalikabok ang katawan. Hindi ako karaniwang mamamayan na takot sa uniforme. Hindi ako biktima na pwede mong i-pressure. Ako ang bagay na hindi mo nakitang parating. Sinubukan ni Brando na lumaban, sinubukang sumipa. Ngunit nilock ni Naya ang galaw gamit ang teknik na malinaw na hindi karaniwang self-defense, kundi military technique. Sino? Sino ka ba talaga? Hapon ni Brando. Hinihingal. Maputla ang mukha dahil sa sakit at takot. Yumuko si Naya hanggang sa ang mukha ay ilang sentimetro na lang ang layo sa mukha ni Brando. Pumatak ang tubig mula sa buhok sa pisngi ng lalaki. Tila naghudyat ng pagguho ng kapangyarihan na ipinagmamalaki nito noon. Ako ang batas na hindi mo maluloko. Mahina pero matigas niyang sagot. At ngayon sasabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa'yo na gawin ang illegal checkpoint na to. Sino ang mastermind sa likod ng pangingikil na to? Ibigay mo sa akin ang pangalan. Ngayon, sa paligid nila, tila tumigil ang mundo. Walang busina, walang tunog ng sasakyan, tanging ihip ng hangin at mabilis na tibok ng puso ni Brando habang nakatingin sa mata ni Naya. At sa unang pagkakataon nakita niya hindi galit, hindi puot, kundi ang purong desisyon ng taong handang isakripisyo ang lahat para sa katotohanan. At sa katahimikang iyon alam niyang hindi na siya ang may kapangyarihan. Siya ang hawak, siya ang interogahin. Siya ang kailangang magsalita. Opisyal sa Department of Transportation, mahina niyang bulong, puno ng pagsisisi ang boses. Siya ang nag-ayos ng lahat. Hindi binitawan ni Naya ang pagkakahawak. Naningkit ang mata, tumalim, sinisilip ang bawat lamat ng kasinungalingan na natitira pa sa mukha ni Brando. Sa nanginginig na boses, binanggit din sa wakas ni Brando ang address ng Shadow Headquarters, kung saan nag-operate ang sindikato ng krimen sa loob ng maraming taon at nanggugulo sa mga residente ng lungsod ng walang tigil. Sa puntong iyon, ang paglaban ni Naya ay hindi na natapos sa kalsada. Doon mismo nagsimula ang isang malaking operasyon na iayanig sa pundasyon ng tiwaling kapangyarihan. Sa gitna ng init ng tanghali na nagsisimula ng humupa, tumatalbog pa rin ang init sa aspalto. Ngunit ang hangin sa paligid ng lokasyon ng illegal checkpoint ay puno na ngayon ng ibang tensyon. Hindi na dominasyon ng peking kapangyarihan, kundi katahimikang puno ng kahulugan. Nakahandusay si Brando sa lupa, ang balikat ay nananatiling nakalock sa ilalim ng bigat ng tuhod ni Naya. Hinihingal siya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng pag-amin na kakalabas lang sa labi niya. Maputla ang mukha, nanlalaki ang mata, tila ba ngayon lang na-realize kung gaano kalalim ang bangin na tinatapakan niya sa tagal ng panahon. Ang mga tiwaling pulis sa paligid niya ay nakatayo ng naninigas, hindi naglalakas loob lumapit, hindi naglalakas loob lumaban. Hindi na sila tagapagpatupad ng batas, kundi saksi ng pagbagsak na hindi na maiiwasan. Hindi pa rin bumibitaw si Naya. Matibay siyang nakaluhod sa ibabaw ni Brando. Ang katawan niyang basa at marumi ay hindi nakabawas sa wibawa na lumalabas ngayon sa bawat galaw niya. Matalim ang mata, nagmamasid at sumusukat gaya ng predator na hindi bibitawan ang biktima bago mabunyag ang buong katotohanan. Mula sa bulsa ng pantalon na tuyo pa sa loob, inilabas niya ang cellphone, kagamitan na nahulog kanina ay nasa kamay na niya ulit ngayon. Umilaw ang screen ng cellphone kahit medyo basag. Gamit ang isang kamay, binuksan ni Naya ang secure communication application tapos ay pinindot ang call button. Walang boses sa kabilang linya, tanging verification code na otomatikong na-send sa intelligence server. Sa loob ng ilang segundo, konektado na ang linya. Operation Silent Eagle active, sabi ni Naya. Mababa ang boses pero malinaw, puno ng otoridad. Identified na ang main target. Access granted. Location illegal post Quezon Ave. Secondary target Santara. Address received. Need immediate evacuation.
Isang patag na boses mula sa kabilang linya ang sumagot, confirmation received. Paparating na ang Ghost Unit 7 team. Estimated time of arrival 5 minutes. Ibinaba ni Naya ang tawag at tinitigan si Brando na nakatingin ngayon sa kanya nang maihalong takot at pagkalito. Sa tingin mo nagtatapos to sayo? Tanong ni Naya, malamig parang bakal. Hindi, dulo ka lang ng kadena at ngayong araw hihilahin namin to hanggang ugat. Naggitngit ang ngipin ni Brando, sinubukang tumanggi, sinubukang panatilihin ang natitirang pride. Ikaw, hindi ka karaniwang pulis. Sino ka ba talaga? Hindi sumagot agad si Naya, dahan-dahan siyang tumayo binitawan ang lock sa katawan ni Brando. Ngunit bago pa siya makahakbang paatras, dalawang intelligence officer na nakaitim na uniforme na walang lenkana ang lumabas mula sa likod ng sasakyan. Mabilis ang galaw, sanay. Presiso. Agad nilang inamangkan si Brando, pinusasan ang kamay sa likod, tapos ay hinilang patayo. Agent Naya Virgo, sabi ni Naya sa huli, umalinggaw ang boses sa gitna ng katahimikan ng Special Intelligence Officer. Internal Corruption Control Division at ikaw Brando ay opisyal na inaaresto sa hinalang pangingikil, pang-aabuso sa kapangyarihan, karahasan sa sibilyan at pagkakasangkot sa organized illegal raid network. Namutla ang mukha ni Brando. Tinitigan niya si Naya tila nakakita ng multo, figurang matagal nang naglalakad sa pagitan nila habang nagpapanggap, nagmamasid, naghihintay ng tamang oras. Hindi maaari ikaw. Hindi ka namin pinaghinalaan kailanman. Putol ang boses. Dahil. Ayoko talagang paghinalaan, malamig na sagot ni Naya. Sa loob ng 3 buwan nagpanggap ako bilang sibilyan, sinundan ang pattern, inobserbahan ang schedule, ni-record ang transaksyon. Akala nyo madulas kayo. Pero laging nag-iiwan ng bakas ang krimen. At sa araw na ito dinala kayo ng bakas na iyon sa kulungan. 4 na ibang opisyal mula sa Ghost Unit 7 team ang dumating at agad na inamangkan ang mga tiwaling pulis isa-isa. Walang nanlaban. Alam nilang hindi ito karaniwang operasyon. Isang itim na kotseng walang government markings ang dahan-dahang dumaan, huminto sakto sa harap ng outpost. Bumukas ang pinto sa likod. Ipinasok sina Brando at mga tauhan ng walang reklamo, walang boses. Nakatayo si Naya sa gitna ng daan, pinagmasdan ang itim na kotseng dahan-dahang umaalis sa lokasyon dala ang mga salarin sa tagong headquarters para sa masinsinang investigasyon. Basa pa rin siya, marumi ang damit, may pasa ang katawan, ngunit sa mga mata niya ay walang makikitang kahit kaunting pagod, tanging determinasyon na hindi matitinag. Isang sibilyang traffic enforcer na nakasaksi mula sa malayo ang humakbang palapit, nanginginig ang boses. Tapos na ba talaga? Lumingon si Naya, tinitigan siya sandali. Tapos ay tumango ng marahan. Simula pa lang to, kalmado niyang sabi, pero puno ng paniniwala. Hindi dumarating ng kusa ang katarungan. Kailangan itong ipaglaban. At ngayong araw kakagawa lang natin ng unang hakbang. Umihip ng malambing ang hangin sa hapon, dala ang alikabok at tira-tira ng maruming tubig mula sa aspalto. Sa likod ng araw na nagsisimula ng lumubog, ang panahon ng nakatagong korupsyon ay nagsisimula ng mabunyag at sa gitna nito ay nakatayo ang isang babaeng basa, sugatan pero hindi matatalo. Babaeng nagpatunay na ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang kakayahang tumayo ng tuwid kahit na sinusubukan ng mundong gibain siya. Mabagal na umusad ang itim na sasakyang walang government markings paalis sa lokasyon ng illegal checkpoint dala si Brando at ang mga kasamahan na ngayon ay tahimik sa pagsisisi. Umusok ang alikabok ng daan sa likod tila nagsasara sa kabanata ng drama ng kapangyarihan na masyado nang nagtagal. Mag-isang nakatayo si Naya sa gitna ng kalsada na nagsisimula ng tumahimik. Basa pa ang katawan ng maruming tubig. Punit-punit ang damit, ngunit tuwid ang postura tila posteng hindi natitinag ng bagyo. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang hapdi sa tuhod at braso na gasgas sa aspalto. Ngunit walang reklamong lumabas. Para sa kanya ang sugat ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi medalya mula sa larangan ng digmaan na hindi nakikita ng mata ng karaniwang tao. Dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone sa bulsa, tinignan ang koneksyon sa secure server. Naipadala ng perpekto ang data. Video recording, geolocation, confession transcript, hanggang sa address ni Santara,
Lahat ay nakatago sa military encryption na ma-access lang ng intelligence headquarters. Walang butas para sa leak, walang puwang para sa manipulasyon. Ang operasyong idinisenyo ng ilang buwan sa anino ay pumapasok na sa huling yugto. Sa matatag na hakbang, pumunta si Naya sa kotseng nakaparada sa gilid ng daan. Basag ang side mirror. Nakikita pa ang bakas ng hawak ni Brando sa pinto, pero buhay pa ang makina. Pumasok siya, pinaandar ang sasakyan, tapos ay kinontak ang headquarters sa pamamagitan ng secure channel. Isang patag na boses mula sa kabilang linya ang sumagot. Secured na ang primary target, natanggap na ang main data. Pinababalik ka sa headquarters para sa briefing agad. Copy. Sagot ni Naya. Kalmado ang boses, hindi nagpapakita ng pagod kahit kaunti. Papunta na ako. Ibinaba niya ang telepono tapos ay tumingin sa salamin. Marumi ang mukha, magulo ang buhok, ngunit ang mata ay kumikinang ng matalim, puno ng pagiging alerto, puno ng misyon. Sa likod ng magulong itsura, hindi na siya si Naya na karaniwang babae na umuuwi galing opisina. Siya si Agent Naya Virgo, Special Intelligence Officer na inatasang pasukin ang internal corruption network ng pulisya. Network na matagal nang nagpapayaman sa sarili sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng seguridad ng mga mamamayan ng lungsod. Lihim ang pagkakakilanlan niya. Ang operasyon niya ay hindi kailanman naitala ng opisyal. Bawat hakbang niya sa nakalipas na 3 buwan ay bahagi ng senaryong idinisenyo ng may mataas na katumpakan. Ang biyahe papunta sa headquarters ay nangyari sa katahimikan. Ang lungsod na dati ay parang banyaga sa kanya ngayon ay nagpapakita na ng ibang mukha. Hindi dahil sa pagbabago ng pisikal, kundi dahil sa bigat ng takot na dahan-dahang naaalis sa balikat ng mga mamamayan. Bawat traffic light na nadaanan, bawat police outpost na nakikita sa malayo ngayon ay hindi na simbolo ng banta, kundi paalala na ang sirang sistema ay maaayos pa kung may maglalakas loob na labanan ito. Nang pumasok ang sasakyan sa gate ng tagong headquarters sa maburo na lugar sa gilid ng lungsod, kusa na bumukas ang makapal na sementadong pinto. Ang headquarters ay hindi nakalista sa official map, hindi nakarehistro sa istruktura ng pulisya. Iilan lang ang nakakaalam ng kinaroroonan nito. Sa loob ng malaking screen ay nakadisplay ang mukha ni Santara. History ng posisyon niya. Kahina-hinalang daloy ng pondo mula sa personal account hanggang sa record ng mga pagpupulong niya sa iba't ibang maimpluwensyang tao. Nagtrabaho ang analysis team simula nang matanggap ang pag-amin ni Brando at ngayon ang komplikadong puzzle ng korupsyon ay nagsisimula ng mabuo bilang isang buong larawan. Bumaba si Naya ng sasakyan, tinanggal ang basang jacket, tapos ay humakbang papasok sa main command room. Doon ay nakatayo ang commander na naghihintay sa kanya, nakatingin sa kanya na maihalong respeto at pagmamalaki. Nagtagumpay si Manda na buksan ang pinto, mahina niyang sabi. Ngayon papasok tayo at lilinisin ang pugad. Tumango si Naya hindi gamit ang salita, kundi gamit ang katatagan na hindi nangangailangan ng salita. Dahil alam niyang hindi ang gabing ito ang katapusan. Ito ang simula ng silent operation na iayanig sa madilim na kapangyarihan na matagal nang nakabaon. At muli siyang magiging anino na hindi nakikita hanggang sa ang katarungan ay talagang tumayo sa ibabaw ng lupang matagal ng marupok dahil sa takot. Sa loob ng command room na nailawan ng mapurol na asul na liwanag mula sa hanay ng mga monitor, puno ng matinding konsentrasyon ang paligid. Walang tigil ang daloy ng data. Tahimik na nagtatrabaho ang analysis team. Mabilis na gumagalaw ang mga daliri nila sa keyboard. Inaayos ang alur ng koneksyon sa pagitan ng illegal raid, cash flow, at mga pangalan ng opisyal na sangkot ng hindi direkta. Sa gitna ng kwarto, nakalatag ang mapa ng lungsod sa main screen na may mga pulang tuldok na nagmamarka sa lokasyon ng mga peking checkpoint sa nakalipas na 6 na buwan. Ang lahat ay bumubuo ng pattern na structured, planado, at sistematiko. Nakatayo si Naya sa harap ng screen. Nilinis na ang katawan, binendahan na ang mga sugat, pero ang mukha ay nagpapakita pa rin ang pagod na kinikimkim, pagod ng isang mandirigma na alam na ang susunod na laban ay mas malaki. Nakasuot siya ng itim na intelligence uniform na walang badge, simbolo ng tunay na pagkakakilanlan na matagal nang nakatago. Nakatayo sa tabi niya ang team commander, nakatingin sa huling resulta ng analisis ng nakakunot ang noo. Hindi lang kurakot si Santara, sabi niya. Mababa ang boses pero matigas.
Siya ang utak ng extortion network na pumasok sa katawan ng kapulisan. Ang pera mula sa illegal raid ay dumadaloy sa offshore accounts, samantalang ang official report ay isinusulat ulit para pagtakpan ang lahat bilang kita ng rehiyon. Hindi lang ito simpleng pang-aabuso sa kapangyarihan, dagdag ng commander. Ito ay pagtataksil sa bayan. Tumango ng marahan si Naya. Hindi humihiwalay ang mata sa mukha ni Santara na nakapaskil sa malaking screen. Isang opisyal na maamo ang mukha, madalas lumabas sa social events, kilalang mapagbigay. Ngunit sa likod ng ngiti ay may bakas ng dugo ng katarungan na tinapakan ng walang awa. Susubukan niyang tumakas kapag narinig na nahuli si Brando. Sabi ni Naya kalmado ang boses pero puno ng antisipasyon. Siguradong may escape network siya sa airport, seaport, o daang-daga papunta sa border. Bumuntong hininga ang commander tapos ay tumingin sa kanya. Kailangan nating kumilos ngayong gabi bago siya mawala. Nang walang maraming salita, nagsimulang kumilos ang intelligence team naghahanda ng silent operation, Operation Cleansing. Binuo ang plano sa loob ng ilang minuto. Pagmamanman sa pribadong bahay ni Santara, monitoring ng komunikasyon, pagpasok sa security system ng bahay sa pamamagitan ng digital access at koordinasyon ng special team. Para sa pag-aresto ng walang ingay, bawal ang putok ng baril maliban sa emergency condition. Bawal ang leak ng impormasyon. Ang tagumpay ng operasyong ito ay hindi lang tungkol sa paghuli sa isang tao, kundi pagbuwag sa sistema na sumira sa tiwala ng publiko sa mga tagapagpatupad ng batas. 10:00 ng gabi, 5 itim na sasakyan na walang marka ang lumabas ng headquarters, binagtas ang madilim na kalsada papunta sa elite residential complex sa hilagang bahagi ng lungsod, lokasyon ng bahay ni Santara. Nagsimulang umambon. Binalot ang lungsod sa manipis na hamog, nagbigay ng natural na proteksyon para sa galaw ng team. Dumating sila ng walang ingay. Hinarangan ang daan papasok. Pinutol ang koneksyon ng backup electricity ng bahay ng remote at ang key system ay nadisable sa loob ng wala pang 30 seconds. Pinamunuan ni Naya ang infiltration team na gumagalaw ng mababa sa likod ng mataas na bakod. Mahigpit ang hawak sa light weapon, stable ang paghinga. Alam niyang ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa pag-aresto. Ito ay muling pagbalanse sa pagitan ng kapangyarihan at katarungan. Nang ang ibang team ay pumasok mula sa likod at na-neutralize ang 2 armadong gwardiya na hindi pala opisyal na tauhan, kundi bayarang goons, pumasok si Naya sa side door na nabuksan na digitally. Sa loob ng tahimik na marangyang bahay, nakabukas ang ilaw ng mapurol. Narinig ang tunog ng hakbang mula sa second floor. Si Santara nakakatanggap lang ng balita mula sa source sa loob ng pulisya ay nag-impact ng importanteng dokumento sa handbag. Maputla ang mukha, nagmamadali ang hininga. Hindi niya namamalayan na ang bawat galaw niya ay minamanmanan na sa huling 20 minuto. Nang buksan niya ang personal safe, isang mahinang boses ang umalingaw mula sa likod. Santara, huwag kang gagalaw. Lumingon siya. Sa may pinto nakatayo si Naya, ang babaeng inakala niyang karaniwang biktima. Ngayon ay nakatayo na may hawak na sandata. Matalim ang tingin. Ang aura ay puno ng otoridad na hindi matututulan. Sino? Sino ka talaga? Desis niya nanginginig ang boses. Humakbang si Naya pasulong. Malamig ang boses at puno ng kontrol. Ako ang katapusan ng kasinungalingan niyo. Bago pa makuha ni Santara ang baril na nakatago sa drawer. Pinalibutan na siya ng ibang team. Pinusasan siya at inilabas ng walang laban. Sa labas nagsimula ng tumila ang ulan. Dahan-dahang nahawi ang langit sa gabi. Ipinakita ang kapirasong liwanag ng unang bituin sa silangan. Tapos na ang operasyon. Nahuli ang main target. Ngunit para kay Liira ang gabing iyon ay hindi katapusan ng pakikibaka, kundi patunay na ang katarungan kahit natatakpan ng hamog ng korupsyon sa huli ay mahahanap ang sariling daan papunta sa liwanag. Hindi pa tuluyang lumilitaw ang bukang liwayway nang pumasok ang huling itim na sasakyan sa gate ng Black Safe Center dala ang pangunahing bilanggo. Si Santara, dating maimpluwensyang opisyal na sa loob ng maraming taon ay nagtago sa likod ng posisyon. Mainit na pakikipagkamay at karismatikong pampublikong imahe. Ngayon sa likod ng gusot na mamahaling polo at natanggal na korbata, isa na lang siyang lalaking mukhang matanda bago ang panahon. Maputla ang mukha, malalim ang mata,
puno ng takot at pagsisisi. Inilakad siya ng walang dahas. Ngunit bawat hakbang ay mabigat. Tila ba nararamdaman ang bigat ng lahat ng krimen na matagal niyang itinago sa likod ng diplomatikong ngiti at peking pangako. Sa Special Interrogation Room, soundproof room, steel wall, at double digital recording system nakaupo si Santara sa metal chair. Nakaposas ang kamay sa ibabaw ng mesang bakal. Sa tapat niya nakaupo si Naya na ngayon ay naka-official intelligence uniform na may nakatagong badge. Kalmado ang mukha, hindi nagpapakita ng tagumpay, tanging otoridad na ipinanganak ng sakripisyo at disiplina. Sa tabi niya, tumayo ang team commander bilang tagapagbantay. Samantala, ang maliit na screen sa sulok ng kwarto ay nagpapakita ng mukha ni Brata mula sa isolation cell na sumasailalim din sa parallel interrogation. Nakasara ng mahigpit ang pinto ng kwarto. Tanging tunog ng tiktak ng orasan sa pader ang naririnig. Binuksan ni Naya ang makapal na file na mailamang ebidensya. Kahina-hinalang fund transfer, recording ng illegal raid, listahan ng tiwaling pulis, tumanggap ng monthly incentive hanggang sa peking dokumento na ginamit para ilipat ang asset sa ibang bansa. Inilapag niya ang lahat sa harap ni Santara, isa-isa nang walang salita, hinayaang magsalita ang katotohanan. Sa wakas ay nagsalita siya. Mababa ang boses, malinaw. Hindi nag-aakusa, nagsasabi lang ng katotohanan. Hindi lang kayo tiwali. Binuo niyo ang sistema na nagtataguyod ng takot. Binago niyo ang tagapagpatupad ng batas para maging mangingikil. Ginawa niyong takot ang taong bayan sa uniforme na dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Yumuko si Santara. Gumagalaw ng balisa ang daliri sa ibabaw ng mesa. Hindi siya tumanggi, hindi nagdepensa sa sarili, bumuntong hininga lang ng malalim bago bumulong. Sumunod lang ako sa agos. Kung tatanggi ako, papalitan ako at ang papalit sa akin ay pwedeng mas malala pa. Tinitigan siya ni Naya hindi nang may galit, kundi kalmadong awa. Ang bawat gumagawa ng korupsyon ay laging may ganyang rason, mahina niyang sabi. Pero walang pakialam ang katotohanan sa rason. Ang tinitignan lang nito ay ang gawa at ang ginawa niyo ay sumira sa tiwala ng publiko ng mas malalim kaysa sa perang nawala. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang opisyal ang nag-abot ng pinakabagong report. Tapos na ang resulta ng investigasyon kay Brata. Inamin niya ang lahat halaga ng perang nakolekta, schedule ng illegal raid hanggang sa listahan ng mga opisyal na sangkot sa network. Tinitigan ng commander si Naya. Mas malaki ito sa inaakala natin. Hindi lang ito isang tao. Network ito. Tumango ng marahan si Naya. Nanatiling nakapako ang mata kay Santara. Kung ganoon ibunyag natin ang lahat. Hanggang sa ugat. Walang hiyawan, walang euforya, tanging determinasyon na umaagos parang ilog sa ilalim ng lupa na patuloy na kumakain sa bato. Sa labas ng kwarto nagsimula ng sumikat ang umaga. Na natatakpan pa ng takot, ngayon ay dahan-dahan ng nililinis mula sa lason na matagal nang kumakain dito. At sa loob ng interrogation room na iyon, 2 tao ang nakaupo at magkaharap. Ang isa ay gumuho dahil sa bigat ng kasalanan, ang isa ay nakatayo dahil sa bigat ng katarungan. Hindi ito ang katapusan. Ito ay paglilitis na walang hiyawan ng manonood, walang spotlight ng kamera, walang pag-amin ng publiko. Tanging katotohanan na sinusubok at konsensya na pilit pinagsasalita. Yeh!